Breaking news, number 1. Ukraine killed highest general by assassination. Sinasabi ng mga source sa Kyiv ang Ukraine ay pumatay ng isang Russian general na namatay sa pagsabog sa Moscow noong Martes ng umaga December 17, 2024. Si Gen Igor Kirillov ay nasa pasukan sa isang residential block nang tumunog ang isang device na nakatago sa isang electric scooter. Noong Lunes, kinakasuhan si Kirillov ng Kyiv para sa paggamit ng mga ipinagbabawal na sandatang kemikal sa Ukraine. Si Kirillov ay nabigyan na ng sanksyon ng UK. Si Kirillov ay inakusahan ng paggamit ng chlorpyrifos, isang gas na ginamit noong unang digmaang pandaigdig, laban sa mga tropang Ukrainian sa mga trenches, isinulat ng aming security correspondent na si Frank Gardner. Ang bombang pumatay kay Kirillov ay malayuang pinaandar. Ayon sa ulat ng Russian media, ang mga larawan ay nagpapakita ng isang scooter na may tila pumutok. Ang pagpatay kay Kirillov ay nag-uuwi ng digmaan sa mga Muscovites. Kaninang umaga, isang pagsabog sa isang kapitbahayan sa Moscow ang pumatay kay Russian Gen Igor Kirillov at sa kanyang assistant na si Ilya Polikarpov. Sinasabi ng mga mapagkukunan sa loob ng security service ng Ukraine na ito ang nasa likod ng pagsabog. Pinangunahan ni Kirillov ang Radiological, Biological, Chemical Defense Forces, NBC, ng Russia. Kahapon lang, sinisingil ng Ukraine si Kirillov in absentia para sa mga krimen sa digmaan. Sinasabi nitong pinangasiwaan niya ang paggamit ng mga sandatang kemikal laban sa mga sundalong Ukrainian. Ang bomba ay pinasabog ng malayuan, ayon sa Russian state media, at naglalaman ng kahit saan mula 300 gramo hanggang 1 kilo ng mga pampasabog. Ang bomba ay tila itinanim sa isang scooter sa labas ng gusali at bumagsak nang umalis si Kirillov at ang kanyang aide kaninang umaga. Kilala si Kirillov sa mga kakaibang pag-aangkin at matagal nang iminungkahi ng Ukraine na bumuo ng isang, marumi, na bombang nuclear. Inilarawan siya ng UK bilang isang makabuluhang tagapagsalita para sa disinformation ng Russia. Pinapalakas ng Ukraine ang mga assassinations nito. Ang SBU ay pinaniniwalaang nasa likod ng pagkamatay ng 2 pang opisyal ng Russia nitong mga nakaraang linggo. Breaking news number 2. Ukraine kill 30 North Korean soldiers. 17th Separate Heavy Mechanized Brigade, kasama ang mga katabing unit, ay gumawa ng isang mapangwasak na pag-atake sa North Korean infantry sa Kursk Oblast. Ang video ay pakinggan nating ang naging pahayag ng Pangulo ng Ukraine. Дорогі українці, українки, сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї. Inilabas ng press na brigada. Nilinaw ng proyektong War Archive na ang pagkawasak ng mga unit ng kaaway ay naganap sa timog silangan ng nayon ng Kremyanoy, Ruso, Kremenoy, distrito ng Korenevsky. Noong nakaraan, iniulat na noong Desyembre 14 hanggang 15, tinangka ng mga unit ng Hilagang Korea na salakayin ang mga posisyon ng mga tagapagtanggol ng Ukrainian, na nawala ng humigit kumulang 30 sundalo. Malapit sa nayon ng Kurilivka, 3 sundalo mula sa DPRK ang nawala, na pinilit ang kaaway na bawiin ang unit upang mapunan muli ang 94th Separate Brigade ng DPRK Army. Ang unang paglahok ng North Korean military sa mga labanan sa Kursk Oblast ay naitala noong 14 ng Disyembre taong 2024. Iniulat ng mga tagapagtanggol ng Ukrainian na ang mga unit ng Korea ay sumalakay sa mga platoon ng infantry na 20 hanggang 30 lalaki bawat isa ng walang sasakyan, at ang kanilang mga aksyon ay epektibong napigilan ng artillery ng Ukrainian Defense Forces. Sa ngayon, hindi alam ang eksaktong bilang ng mga tropa ng North Korea sa armadong puwersa ng Russia. Kasabay nito, ayon sa Bloomberg, ang pamahalaan ng DPRK ay maaaring unti-unting magsasangkot ng hanggang 100,000 sundalo sa digmaan laban sa Ukraine. Magiging posible ito kung patuloy na lalalim ang partnership sa pagitan ng Pyongyang at Moscow sa loob ng balangkas ng nilagdaang Comprehensive Strategic Partnership Agreement. Near the village of Kurilivka, 3 soldiers from the DPRK went missing, forcing the enemy to withdraw the unit to replenish the 94th Separate Brigade of the DPRK Army. Kung gusto mo ng mga ganitong content, follow mo ang ating Facebook page.